Kapulaan. Hallelujah. Sa araw po ito mga kapatid ay nagbigay po ang Panginoon ng isang napakagandang topic para sa ating lahat. And it is all about life worth living. Buhay na kapakinabangan. No? At ating pong basahin ang James chapter 1. Kung meron po kayong Tagalog, tayo po lahat ay tumayo. Let us read all together. Even though your Bible is in Tagalog version or in English version, basahin po natin ang ating mga Biblia. Sabay-sabay po tayo. So, according to verse 2, sabi po dito, takas po natin. Tayo makakaupo na. Ang Diyos po ang magpala sa pagbabasa ng kanyang salita. So mga kapatid kaibigan, sa ating pong text, no, tinutukoy po ni James dito na tingnan natin ang kahirapan ng kanilang pamumuhay. At upang maunawaan natin kung paano ginagamit ng Diyos ang kahirapan upang sila'y mahubog ayon sa kagustuhan ng Diyos. And some of us, surely, we are really experiencing difficulties right now in our land, no? Marami po ang iba sa atin ay nagdadanas ng mga kahirapan sa buhay sa mga oras na ito. Yung iba walang trabaho, yung iba mga walang pera, yung ibang maraming problema sa pamilya o iba't ibang problema na ating kinatatahak sa buhay. That's why we have always a question in life, no? Kaya nga po tayo may mga tanong sa ating mga buhay. Is my life going to continue being so difficult? Yung buhay ko ba ay magpapatuloy, no, sa pagiging o sa pagkakaroon ng kahirapan? Is it really worth for me being a Christian? Ako ba'y talagang karapat-dapat na maging isang Kristiyano, no? Kapakipakinabang ba na aking maging isang Kristiyano, no? How do I learn from this? Okay, paano kaya ako matututo sa ganitong mga bagay o buhat dito? So basically, some would say, is this life really worth living? So ang iba ay magsasabi na, siguro sabi natin, kapakipakinabang kaya ang aking buhay na to, no? Sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng mga problema, marami tayong katanungan at tayo may mag-i-end sa katanungan. Kapakipakinabang kaya ang aking buhay na ito? So kung ang katanungan ito ay sumagi sa iyong isipan, pakinggan mo ang sinabi ni James na kinasiyahan ng Diyos. Ano po ang sabi ng verse ng James chapter 1 verses 2 and 3? Sabi po dito, I was mistaken, 2 and 3. Count it pure joy when you experience various trials. Sipin natin, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang mga pagsubok. At ang sabi ng verse 3, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na yun. Because of the testings of your faith develops perseverance. And a trial in God's hand is a divine tool to develop us into a mature, complete person who lacks nothing. So makikita natin mga kapatid, and it is true to us Christians, di ba? Yung mga pagsubok po, ito po sa kamay ng Diyos ay isang banal na kasangkapan. No po? Hindi po masama yung pagsubok. No? Ito po isang banal na kasangkapan ng ating Panginoon. Upang baguhin tayo sa pagiging ganap, isang taong hindi na magkukulang. So tandaan natin, if somebody suffers trials or problems, no? Tandaan natin na yung mga bagay na yung bilang Kristiyano, sa pagiging Kristiyano lang po yan, no? Tayo mga Kristiyano, if we are suffering trials, kapag tayo dumaranas sa mga pagsubok ng mga problema, take it as an instrument of God for you to be formed in good, no? In a good life, no? It will result in good life. Tandaan po natin na kapag tayo dumadaan sa mga pagsubok, huwag po tayo malulungkot.
niya ang bulsa. Ay, wala pa si Pastora. Kapag walang pera, kasi ang tao kasi the primary problem of a person is having no money. Do you agree with me? No? Yung pinaka-number 1 na problema ng tao na kapag ang tao walang problema, para bang wala na siyang Diyos. Pero sa ating mga Kristiyano, kahit walang pera, lagi tayong masaya. Amen po ba? Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Amen po na kaibigan. Kaya po mga kapatid kaibigan, pag walang pera, huwag malulungkot. Pag may problema, huwag malulungkot. Isang panalangin lang ang katapat doon sa Panginoon. Amen? Hallelujah! At tingnan po natin ang dalawang katotohanan. No? Ang dalawang katotohanan po nito. Unang-una po, the desire of God for you. Ang nais ng Diyos para sa iyo. God has a big plans for you. Do you believe that? Ang Diyos po ay mayroong malaking plano sa buhay mo. Now, it may not be big in the eyes of the world. No? Hindi ito kasi laki ng saratan ng mundo. Conversely, it may only be big in the eyes of the Lord. No? Subalit ito po ay malaki sa paningin ng Panginoon. Because God has different rating system than the world. No? Ang Diyos po talaga kakaiba ang pamantayan ng Diyos kaysa sa mundo. Di po ba? Kaya nga po, the truth is, mga kapatid, what God desires for you is more than anything this world can give you. No? So, ang katotohanan po, mga kapatid, ang nais ng Diyos para sa iyo ay mas higit kaysa maibibigay ng mundo. Do you believe that? Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Glory to the living God. Amen. Ang maibibigay sa iyo ng mundo, isang lapad. Ang bibigay sa iyo ng Diyos, 100 lapad. Gusto mo ba yun? Amen. Mamaya, pipitas kayo ng pera. Okay. Hallelujah. And look at what James tells us that God wants us to be. No? Tingnan natin ang katotohanan. Ang nais ng Diyos para sa iyo ay mas higit kaysa maibibigay ng mundo. Tingnan po natin ang gusto ng Diyos na maging tayo. Unang-una, to be secure. Ito po ang kagustuhan ng Diyos sa atin maging matatag o may kasiguraduhan ang ating buhay. Can you think of anyone who does not desire security? Meron ba sa atin na hindi naghahangad na magkaroon tayo ng kasiguraduhan o maging matatag sa buhay? Wala. Tao lang sa mundo yun. No? Pero tayo mga Kristiyano, ang hangad natin ay laging security. Of course, no? Some people nga, before they commit to agay, di ba? Minsan yung pagka minaliligaw sa iyo, ang tanong mo agad, may pera ka ba? Pero ako po kakaiba Ang tinignan ko kay Pastor, guwapo Walang pera si Pastor no? Walang pera si Pastor, nagsasalala pala ng mga alakas, kaya ako na-idate. At alam niyo po ba, nag-chismis yata, Pastor, patawarin mo ako. Pagkakasal namin, yung aming pinanglura, kasi sa probinsya po uso yung naluluhod. Nagpupunta sa mga kamag-anak, sa mga natin na nag-aamin, bibigyan ng pera. Pagkatapos po nun, sabi niya, Mami, sinalaki mga alas ko, pinandate natin, tubusin natin. Kaya po pagkakasal namin, wala kami pera. Kasi po pinagtubos namin ang pinandate namin. No? But the most important thing, mga kapatid, that we have to think is to be secure in our salvation. No? Ang dapat natin laging isipin, yung maging matatag tayo, may kasiguraduhan tayo sa ating kaligtasan. Amen? So, wag po tayo mukhang pera. Kasi minsan yung pera, nagiging Diyos na ng tao no? Pag walang pera, hindi ako sasamba. Wala akong pera No? Para ba yung pera, Diyos natin? So, always remember na our provider is our God. Amen? Kahit wala kang pera, go to church, attend to the church. At bibigyan ka ng pera ng Diyos. Kalabitin mo yung katabi mo, pautang nga. Letter B, to be strong. Di ba? Para tayo maging malakas. Almost everyone wants to be strong. Sino ang gusto nito maging mahina? No amen. No amen. Gusto mo pa maging? Amen. No amen. Ang gusto natin, amen. Amen po ba? Amen. Oh, you are blessed. Parang natin ang Diyos. Hallelujah. Glory to the living God. We want to have strong bodies, minds, and heart. Di ba? Gusto natin magkaroon ng malakas na pangatawan, malakas na kaisipan, at malakas na puso. Yung pintig ng puso. Diba? We are healthy. No? When we are healthy, we expect to be strong, of course. Kapag tayo malusog, ano ating nasa sa katawan? Malakas. Meron bang malusog na? Lalat-lalat ka?
Wala po. And healthy means we are whole, we are complete. Ang ibig sabihin ng isang malusog ay nangangahulugan po ito na tayo buo. Buo at tayo kumpleto. Amen? And spiritually speaking, no? Where am I? And spiritually speaking, sorry. And spiritually speaking, we are healthy Christian. We are of course a strong Christian, no? Kapag tayo malusog, of course, magiging strong Christian tayo. Spiritually speaking, hindi na po yung, ay mataba ako, strong akong Christian. No. Yung spiritually speaking natin, yung spiritual na buhay mo, kapag ito ay healthy, you must be also strong Christian, no? So, as a strong and healthy Christian, we must be an active Christian in the ministry of God. Did you understand? Kapag tayo po mga kapatid ay isang malakas at malusog na Kristiyano, kailangan din aktibo tayo sa ministry ng Panginoon. Amen po ba? Because we know that God made us complete in Him. Pinagkalooban tayo ng Panginoon ng malakas at malusog na pangangatawan at malusog na spiritual living. It is because He wants us to be used by Him. Gusto ng Panginoon, gamitin tayo ng Diyos. Amen? Sino rito ang gusto paggamit ng Diyos? Amen. Uy, mahina. Wala ka lang tanong, sino rito ang malakas? Malakas nga ang boses. Sino rito ang gusto paggamit sa Diyos? Uy, nakarecord sa Evelyn yan, ha? Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Glory to the living God. Amen! Nakarecord yan sa heaven. At ano po ang sabi ng verse 4 ng chapter 2, no? Ng chapter 2 ng James. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, lacking anything. Dapat tayo makatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. So mga kapatid, what you have to do is, watch this. Don't come here. Wait. Pag nag-quit ka, hindi naman kapangin. What we have to do is don't quit. Nawala si Pastor Ferdy. Hindi naman si Pastor Ferdy ang ating susundan di ba? Ang Diyos. So whoever God puts in this church, you have to obey, you have to respect. Amen? Amen. Let us still pray na si Pastor Percy ay makabalik. Ganun din pala, babalik din pala. Let us pray na si Pastor Percy ay bumalik. No? Because Pastor Percy is a good person. No? And he is also a good pastor. I know him very well. No? So, kapatid kaibigan, don't quit, don't give up. No? Lahat tayo gumalaw sa gawain ng Panginoon. Napansin ko, wala yung praise and worship Bakit po? Nawala lahat yung nasa team ng praise and worship. No? So, God will put another set of team sa praise and worship. And I believe one of you or many of you will be standing in the pulpit to lead the praise and worship team. Amen po ba? Amen. Si Brother Gian, amen. Si Brother Gian ang magiging praise and worship leader. Ay, Boyet pala, Boyet. Diyan pala yung anak ni Sister Anna. Okay. So, meron po akong isang ilustrasyon or example, no? Di po ba mga kapatid, kung tayo po, kapag nag-umpisa po tayo mag-start ng building, di po ba if it is still under construction, pag dumating ang bagyo, ang ipo-ipo, ang tsunami, di ba ini madaling mag-iba because it is not yet finished. However, when completed, that same structure may well stand the strain of hurricane, yung force wind, when house was complete and whole. Subalit kapag ang isang bahay ay talagang kumpleto na, pati finishing ay tapos na, di po ba kahit dumating yung bagyo, yung hangin, hindi ito kaya ibuhay. So it is the same true in our life. No life is worth living if it can only be blown by the wind and the storm. Kapag po tayo mga kapatid ay kumpleto sa salita ng Diyos, kumpleto sa pananalangin, kumpleto sa pagdating, kumpleto sa pagrespeto sa kung sino man itatayo dito, tandaan
palakpakan natin mga kapatid. You will be a healthy Christian. You will be strong Christian. And God will be able to use you in His ministry. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to the living God. Amen? Maging katulad tayo ng bahay na itinayong bato. No? At itong batong ito ay natapos. Kung kaya anumang bagyo, anumang hangin na dumating sa buhay, hindi kayo kayang ibuhay. Maraming Kristiyano untugin. Di po ba? Hindi na kamayan ng pastor. Hindi na ako ate sa iyo. Hindi na kamayan ng pastor. Suplat ang pastor. Hindi na ako ate sa iyo. Di ba? Kawawa pastor. Eh ang pastor kung umiti isa. Sipin nyo naman yun. Diba? Sipin nyo naman yun. Ngingiti ang kamulan daw. Oh? Sabagay, it is an exercise. Sabagay, pwede pa lang gawin mo. Exercise. Arabanan ang mga wrinkles. Amen. So as a Christian, mga kapatid, to be complete, we have to think not only with what you know, but we have to think most on what you do with what you know. Sabi nga ako sa trabaho pag nag-a-apply ka daw ng trabaho the most important thing is whom you know. It is not what you know. Di ba? Pag nag-a-apply ka, kung sino ka kilala mo. Kasi kaya napakatalino mo. Babagsak ka sa exam, tandaan mo. Bakit? Kasi may nakasingit na mas malakas. Di po ba? So sa ating bilang Kristiyano, mga kapatid, to be complete, kailangan nating isipin kung ano ba yung alam natin. Hindi lang yung kung ano yung alam natin. Kabaliktaran naman sa Panginoon. No. Hindi yung kung ano yung alam natin, kundi mas isipin natin, ano ba ang magagawa ko sa aking nalalaman? Amen? Di ba kayo, you already finished with pre-encounter. Di po ba? Makita natin yung pre-encounter na kagandang katuruan. And we can share it to others. Do it! Sapagkat ang sabi ng James chapter 2 verse 26, inalis ko na yun ha. Sabi nito, faith without works is dead. No? Yung pong pananampalatayang walang gawa, ito po ay patay. Gusto bang mamatay? Sino gusto mamatay? O gumawa ka sa gawain ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Gusto ka lang lahat ay mabuhay. Amen, of course. Masarap mabuhay. Sapagkat sa mundo, nag-enjoy tayo sa gawain ng Lord. Amen? Meron po ako isang example ulit. For example po, yung isang athlete, no? Ang isang manlalaro, hindi siya nagiging malakas sa pagbabasa lamang. Ang isang athlete, hindi siya nagiging malakas sa pagbabasa lamang. Ganito pa lang ang dapat kong gawin, ganito lang ang dapat gawin, nagbabasa siya. Kundi, kailangan i-apply niya ang kanyang natutuhan at i-action ito. Di ko ba? So, kailangan, kapag ikaw ay isang mananakbo, hindi lang basta naman din kayo nagpa-practice, kailangan meron ka din mga guidelines na pwedeng basahin. At pagkatapos nito, i-apply mo ito sa iyong buhay upang ikaw ay isang maging malakas na maglalaro. Likewise, whatever we read from the words of God, let us put it into action for us to be healthy, mga kapatid, no? And strong Christian, and for God to be pleased, no? So, kaya po mga kapatid, kaibigan, ano man ang mabasa natin sa Biblia, i-share po natin ito mga kapatid sa iba upang ang Diyos naman po ay masiyahan sa buhay natin. Amen? Huwag yung kaligtasan mo, tinanggap mong libre ang kaligtasan mo Tapos pag nakakita ng kaibigan, nahihiya ako, ayoko. Ay baka hindi niya tanggapin ang words of God, ayoko. No, amen. Whatever happens, God is with you. Kapag tinanggihan niya ang salita ng Diyos, hindi ikaw tinanggihan, kundi ang Diyos. Our part is just to share the words of God. And the part of God is to touch the heart of the one whom you shared. Di ba? Baka naman kasi, ibang tao naman kasi, pagka nangangalan ng kagalawan, huyag ka, umarin ka! Kasi masama kang tao. Hindi nga aatin. Di ba? Hoy! Halika dito kailangan mong words of God. Kasi magnanakaw ka Alam mo ang mga katotohanan ng salita ng Diyos. Don't do that. All you need to do, you are not a judge. No? All you need to do is just to share the words of God. And the word of God is to touch the heart of the one whom you share. No? Huwag mong sasabihin sa tao na, magbago ka na! Malapit ang dumating ang Panginoon, magbago ka na! What? Gawain ng Diyos yun. Amen? Ang gawain natin is just to share the goodness of God. It's just to share the words of God. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah!
be saturated or fearful. Ano po ang sabi ng verse 4? Nais ng Diyos na tayo maging ganap, kumpleto at walang pagkukulang. Ano po ang sabi ng Psalm 23 verse 1? The Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Diyos ang aking pastor, hindi ako magkukulang. So God does not want His children to go lacking. Ayaw ng Diyos na tayo po ay nagkukulang. He wants to saturate you with everything you need. Gusto ng Diyos o nais ng Diyos na magmasagana tayo sa lahat ng ating mga pangangailangan. God desires for us to mature, no? To be complete and to lack absolutely nothing. Nais ng Diyos tayo maging ganap, kumpleto at walang pagkukulang. So another truth is the direction from God for you, no? Ang direksyon ng Diyos para sa iyo. One of the characteristics with God's desire for us is to gain from His wisdom, no? Ang gusto ng Diyos, ang isang nais ng Diyos sa atin, magkaroon tayo ng karunungan mula sa Kanya. Many times we confuse wisdom with knowledge, no? Minsan nag-aaral tayo Tayo po ay nalilito. Ano ba yung wisdom? Di ba yung wisdom, karunungan? Kaalaman? Ano ba yung knowledge? Di ba wisdom din kaalaman? Okay. Knowledge is simply an information. Ang knowledge is information. While wisdom is knowing to use that information. No? So yung kaalaman natin, ito po yung isang impormasyon lamang. Subalit ang karunungan na nagmumula sa Diyos, ito po yung pagkakalam natin kung paano natin gagamitin ang impormasyon yon, no? At ito po ay walang hanggan ng karunungan ng ating Panginoon. God wants His children to possess the wisdom to make good decision to face the trials and trouble, no? Ang gusto ng Diyos, yung knowledge po, impormasyon po ito, no? So ang gusto ng Diyos na ang kanyang mga anak ay magkaroon ng katalinuhan upang magkaroon tayo ng magandang desisyon na harapin ang mga pagsubok at kahirapan ng buhay. So, we need wisdom from God. Gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng wisdom from God. But how? The question is how? Number 1, or letter A, ask the right question. Humingi ng tama. The Bible says that if we as believers lack nothing, we should ask for it. Ang sabi ng Bible, kung tayo ng mga mananampalataya nagkulang, anong bagay ang kailangan natin? Hingin natin. Di po ba? Ano po ang sabi ng James chapter 1 verse 5? It is saying, kung kulang tayo sa karunungan upang harapin ang pagsubok at test ng buhay, kailangan natin hingin ito sa Panginoon. What is it that you lack today? Ano ba ang kulang sa iyo? Do you lack passion of God? For God? Then, what you have to do is spend more time talking with Him through prayer. So maglaan tayo ng oras upang makipag-usap sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Sino rito ang nananalangin 3 beses isang araw? 1 beses isang araw. 2 beses isang araw. 3, ba't mahina natin? Diba strong Christian? Yan po yung strong. 3 beses isang araw. 4 na beses. 5 beses. 6. 7, walang siyan sa phone. 100. Hindi na nanalangin. So, yung iba, ba't isa lang mo sumunod ng Emin? Yung iba, 3 beses? Sorry ba? Hindi makakitira sa Lord kasi healthy nga pero weak. Strong Christians but weak. 3 beses. Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah! Gusto pala yung mga good tinigulan. Amen. Do you lack knowledge? Spend time with Him, read and meditate His words to gain the knowledge that you need. So kung you lack knowledge, read the Bible. Sino rin na nagbabasa ng Biblia? Wala pang 1 beses, 2 beses, yung amen natin. Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah! Yung rin na Biblia, hindi na ako magtatanong what is important is you are reading the words of God. Amen. Do you lack wisdom? What you have to do? Ask God
Because God will place you into the, tandaan po natin to ito may maganda, no? If you lack wisdom, ask God, no?